Hi everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new product review. And namiss ko yung ganitong mga long form videos dito sa YouTube. I decided to do a video na talagang YouTube format kasi gusto kong bigyan ng parang honor itong may-ari ng product na gagawin natin. So today we're going to review the Enigma Skin Traduction Foundation, and this is the brand of no other than Miss Raiza Contawi. And she's really one of the best when it comes to beauty and makeup. Alam na alam niya talaga yung thing niya pagdating sa mga bagay na yan. That's why nung nalaman kong meron na siyang sariling brand niya, sabi ko siya talaga yung isa sa mga inaabangan ng lahat, ng halos lahat, na mag-come up ng sariling brand niya, ng sariling product niya, kasi magaling siya pagdating dito sa mga bagay na to. This is the Enigma Skin Traduction Long Wear Liquid Foundation. Gusto ko lang sabihin na yung branding, yung packaging, yung pangalan ng brand, it screams Raiza Contawi talaga. Alam mo yung sexy, strong, bold, and somewhat mysterious. Parang ganun yung dating niya for me. And para sa akin, ganun si Raiza. This is one of the most unique and most beautiful packagings or components na nakita ko. I mean, look at that. Ang ganda talaga. And I really love the color red. Kaso meron lang akong parang problem sa packaging niya. It looks really nice. It looks really beautiful, diba? Kaso, sobrang tight ng cap niya. So, katulad nito, ang hirap niyang buksan. So, pagkabuksan ko nito, meron siyang crack. Ayan o, nag-crack na siya. Kasi nga, it's so tight, ayun o, ganyan. And actually, dahil sa sobrang tight niya, pagka binubuksan mo siya, pag binabalik mo yung takip niya, ay nagkakaroon na mga gas-gas dito. Well, hindi naman siya masyadong big deal sa akin, except na, yun nga, mahirap lang siyang tanggalin, so pwede siyang mag-crack ng ganyan. So, yung mga claims ng Enigma dito sa Skin Traduction Foundations na to, it's self-setting, full coverage, long wear, and transfer resistant. And isa pang maganda sa products na to, skincare infused sila. I got 4 shades right here, pero in total, meron silang 12 shades. And yes, disclaimer din na galing to sa PR. Pero of course, as always, honest review tayo dito. So first, I have here the shade Ivory or FW02. And then we have Beige or LN07. Ayan siya. And then this is Light Golden, nakalimutan pa yung pangalan. Light Golden LW10. Dito na lang sa taas yung isa. This is MN12, anong pangalan nito? Medium Beige. MN12 Medium Beige. So this is Medium Beige. This is Ivory. This is Beige, and this is Light Golden. Ako yung pinapili nila ng shades, pero parang puro dark yata yung napili ko. Itong dalawa lang talaga yung nag-work sa akin. Kakanood ko ng mga videos na nag-review na, tsaka kakatingin ko sa online. I think yung shade na parang magiging sakto sa akin is yung Fair. Pero kapag ginagamit ko to ngayon, pinagmi-mix ko na lang yung Ivory and itong Beige. So now, let me show you how it looks like on the skin. Ito yung pinag-mix kong Ivory and Beige. And as you can see, the consistency is kind of thick, pero hindi siya sticky. Tapos yung texture nito, sobrang creamy niya. So I'm going to apply on this side first kasi ang dami kong ek-ek dyan. I have used this a few times already, and I find na yung ganitong mga brushes, yung mga dense na foundation brush, para sa akin, mas ito yung okay na pang-apply sa kanya. Ngayon, lagyan na natin. Wala akong nilagay na mga color corrector or anything. Dito lang ako naglagay ng color corrector. Ayan. So it's definitely full coverage, but it's not heavy sa skin. Ganda rin natin dito. Marami yata yung nakuha ko. Pero ikakalat na lang natin yan. And saka kapag naglalagay ako ng foundation, kapag in-apply ko siya ng ganyan, mamaya mas i-blend ko pa siya using a cushion puff. So blend lang natin siyang ganyan. Nakita nyo? It looks really nice, diba? Pero alam nyo ba, sa totoo lang, napanood ko rin yung mga ibang nag-review nito, and agree ako sa sinasabi nila na sa unang application, sa unang lagay mo, parang hindi siya ganun ka, hindi naman sa pangit siya or whatever, pero parang sakto lang ganun. Pero habang tumatagal, mas gumaganda yung lapat niya sa skin. So ito yung klase ng foundation na habang tumatagal siya sa skin mo, kapag nag-mix na siya sa natural oils mo, mas gumaganda siyang tignan sa skin. Mas maganda yung appearance niya, mas maganda yung lapat niya sa skin, ganon. So, let me cover half of my face first. Oh, ayan. Kitang-kita niyo yung difference, diba? Sobrang full coverage siya talaga. And kailangan ko makahanap pa talaga ng masaktong shade sa akin kasi nakikita niyo naman, diba? Ito yung natural skin tone ko.
Tapos, ayan siya. Pero I can make it work naman din since medyo nalalapit siya sa color ng leeg ko. It's definitely full coverage, pero hindi ko alam kung napapansin nyo, nakikita pa rin yung mga dark marks ko dyan. So, dyan napapasok yung color corrector. Hindi lang ako gumamit ng color corrector ngayon kasi gusto ko talaga mapakita sa inyo as is kung paano siya mag-cover ng mga acne marks or ng mga imperfections sa face, ganyan. So, ngayon, para mas ma-conceal yan, gagamit ako ng smaller brush. Ito yung concealer brush ko. Tapos, same foundation, yun pa rin gagamitin ko. Hindi ako gagamit ng concealer, ng ibang concealer. Yan lang din yung gagamitin ko para mas matakpan yung mga acne marks ko. Pero this time, mas precise yung pag-apply kasi concealer brush na yung gamit natin. So, ayan ang pinang-a-apply ko ngayon. I'm doubling it up as a concealer. Ayan, pati yung mga acne marks ko dito sa jawline ko. Mas pagagalingin ko pa sana yung ibang mga acne and ibang mga pimples ko. Pero sabi ko, hindi. Gawin ko na yung review ngayon para talagang makita nyo kung gaano kaganda yung foundation na to kahit na meron kang acne and pimples. So, ayan guys, nung nag-second layer na ako dun sa mga acne marks, dark marks ko, mas nag-lighten na sila, mas na-conceal na sila. Tapos, sabi ko nga sa inyo, mamaya pagka mas nag-set siya, mas dun gumaganda siyang tignan sa skin eh. Sa totoo lang guys, hindi siya talaga mabigat sa skin. Pero yung pagkatinignan mo kasi siya ngayon, obvious na meron kang foundation, obvious na meron kang makeup, yung ganun. Kasi nga full coverage siya talaga. Pero gaya na sinabi ko sa inyo, kapag mas nagtagal siya sa skin, mas gumaganda yung lapat, mas nagbe-blend siya seamlessly sa skin mo, ganun siya. So, ayan yung before. Ito naman yung after nung meron na tayong foundation, o diba? By the way, guys, nakalimutan kong banggitin sa inyo na nag-oxidize yung foundation na to. Ayan, sinasabi ko na sa inyo para kapag bumili kayo ng foundation na to, ma-adjust nyo yung shade na pipiliin nyo. So, ayan guys, ginagamit ko lang yung cushion puff ko para mas i-blend pa siyang maigi. I really love using cushion puffs than sponges. So, ayan, this is what the Enigma Skin Introduction Foundation looks like on my skin. Nakikita nyo, it's definitely full coverage. Ang creamy ng texture niya. It's easy to blend naman. Pero dapat you know the right tools to apply it. And sa akin nga, mas gusto ko yung ganitong mga dense na foundation. This is by the way from Antklutz foundation brush. I really love this foundation brush. Sorry kung makakahol na naman yung mga aso sa labas. Tapos ayun nga, gusto kong sinusundan ng cushion puff kasi mas na-smooth yung finish niya. Ito na yung mga typical na mga generic brands na mga cushion puff. Yung I'm Strawberry, I'm Coffee, yung mga ganon. Ito yung I'm Strawberry, meron pang I'm Pineapple. Ganito, sobrang mura lang na itong mga to and I really love using them. Gaya ng binanggit ko sa inyo kanina, nag-oxidize tong foundation na to. Hindi ko alam kung napapansin nyo, medyo nag-darken yung kulay niya sa skin ko. Pero ayan yung itsura niya up close, diba? Ang smooth and flawless niyang tignan. Kahit na marami akong bumps and ek-ek sa face, nakikita nyo na smooth and flawless pa rin naman yung mismong foundation and yung lapat niya sa skin. Alam mo yung full coverage siya, pero ang healthy niya tignan sa skin. Ayan guys, so almost finished with my makeup. Ngayon, naglalagay na ako ng powder. Wait lang. Kailangan walang mga crease marks dyan. So, siniset ko lang muna yung under eye area ko. And by the way, yung gamit ko lang na powder is yung Shiseido na medicated baby pressed powder. Yung under eye pa lang yung siniset ko kasi gusto kong ipakita sa inyo yung ibang parts ng face ko. Kanina pa ako nagbi-video kasi nag-film din ako in between. May mga nire-review ko and other stuff, ganyan. Pero itong mga parts na to, ayan, hindi ko pa yan naset. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo. Habang tumatagal, mas maganda yung lapat ng foundation sa skin. It's still full coverage, pero mas natural na siyang tignan. Yan yung sinasabi ko sa inyo, na napakaganda niya kapag mas nag-set na siya sa skin mo. Ang ganda, parang well-blended siya talaga sa skin mo. This formula is super nice. Meron pa pala akong hindi nagagawa. Okay, bago ko muna iset ng powder itong part na to, ayun o, malagkit pa, hindi ko pa yun napapowderan. Tignan natin kung transfer-proof siya. So, sabi kasi, diba, transfer-proof siya. So, I have here just a simple tissue and ididikit ko lang siya. Ganyan. And ayan. So, kung titignan yung maigi, meron lang siyang sobrang slight na transfer lang na pigments. Pero, diba, hindi siya yung completely nabura. Hindi siya sumama dun sa tissue. Ayan, mas diniinan ko, mas meron, pero very minimal pa rin. Ilalapat ko lang ulit. And then, proceed na tayo sa pag-set. Ang ganda talaga ng foundation na to, guys. Ayan guys, tapos na talaga ako sa makeup ko. Pero kahit natapos na at nakapag-film ako siguro ng 3 videos in between bago ko makarating dito sa final video na to, ang ganda pa rin. Ang ganda pa rin ng base ko. Although dito, medyo nasobrahan ko kasi yung pag-bronze ko. Naparami kasi yung pag-apply ko ng bronzer kanina tapos finix ko yon. Binlend ko siya ng binlend. So medyo naglabasan lang
ng konti yung mga acne marks ko dyan. Pero all in all, okay pa rin naman siya. Kung titignan yung maigi, ang smooth at flawless pa rin niya. And gaya nga ng sinabi ko sa inyo, habang tumatagal, uulitin ko. Habang tumatagal, mas gumaganda yung lapat niya sa skin. Tapos, when it comes to longevity naman, na-try ko na to ng mga 12 hours. Hindi lang ako nakapag-film nun eh. Kasi parang ginamit ko lang siya nung araw na yun, tapos hindi ako nag-update. Gusto ko lang siyang gamitin nung araw na yun. Tapos, dun ko pa siya nagamit ng mas matagal. Gamit ko siya hanggang alauna ng madaling araw. Mga 12 hours siyang nasa mukha ko. And hindi ako nagre-retouch nun kasi hindi ako mahilig mag-retouch. Ako yung klase ng tao na hindi masyadong nagre-retouch. Kung mag-oily yung nose ko, minsan ginagamit ko lang ng kamay ko. Sa totoo lang ha. Tapos minsan tissue lang ganyan. Pero hindi ako nagdadagdag ng powder or anything ganyan. Pero tumagal siya ng 12 hours guys. Masasabi ko yun ng walang halong etch. Ang meron akong clip nung nagamit ko siya ng mga about 6 hours, 5 to 6 hours. Tapos nag-workout pa ako nung araw na yon. So ito yung clip. Guys, it's been about 5 to 6 hours simula nung nilagay ko yung foundation ko. And wala naman masyadong hulas pa. O, ayan. Medyo lumalabas na yung ibang mga dark marks ko. Pero, ayan, yung itsura niya. Hindi rin naman siya sobrang hulas na hulas, diba? Ay, nakita nyo, nag-oil up lang yung nose ko, yung T-zone ko. Natural yan. Normal lang talaga sa akin na mag-oil up yung T-zone ko. Especially my nose. Yung ilong ko talaga yung unang pinaka nag-oil up. So, ayan din sa gilid dito. Ganyan. Nakasalamin pa ako niya ng mga ilang oras, ha. Pero walang masyadong hulas. Ito yung mga oily part. Wala rin yung parang naging patchy yung dating. Okay pa rin naman, kumbaga yung pinakalapat niya. It's just that, ayun lang, medyo nag-fade na siya dun sa ibang mga marks. Yun lang naman yung nakikita ko so far. Hindi ko alam kung napansin nyo dyan sa clip na yan na, diba, kahit na pinagpawisan na ako dyan, nag-workout nga ako eh. Tapos ang init pa ng panahon, diba? Sabi ko sa inyo, mas gumaganda yung lapat niya sa skin. Parang ang healthy lang niya talagang tignan kahit na full coverage siya. And kahit na thick yung texture niya, again, hindi siya malagkit, hindi siya mabigat sa mukha, kahit na ang tagal na siyang nasa mukha ko. So far, ang masasabi ko lang na downside dito sa Enigma foundation na to is yung shade range nila. Meron silang total of 12 shades pero mas nagli-lean yun sa lighter and medium shades. Tapos konti pa lang yung shades nila na pang dark. Pero I'm pretty sure and hoping na magka-come up pa sila ng mas maraming shades pa. And knowing Raisa Contawi, I think she's gonna do that. Ayun lang naman, yung shade range lang naman. Tapos parang halos medyo magkakadikit yung shades niya. Halos medyo magkakatulad. That's why medyo nahirapan akong pumili online. Kagaya nito, pinagmimix ko pa yung ivory tsaka yung beige. Pero sa tingin ko lang ha, baka yung shade ko is yung fair. Hindi ko alam. Baka ito try ko yan soon. Anyway, did I mention that this is only 699 pesos? For the quality and for the component, yung itsura niya, yung packaging niya and everything, yung quality niya, yung texture niya, yung formula niya, yung consistency niya, yung longevity niya, for 699, that's affordable na for me. And ito yung formula na masasabi kong talagang pinag-isipan. Tapos, ayun pa, isa pa yun, skincare infused siya. And by the way, gusto ko lang banggitin sa inyo, ilang beses ko na siyang ginamit sa labas bago ko ginawa tong video na to. Ilang beses ko na siyang na-road test. And nakita niyo naman kanina na meron akong acne, diba? Meron akong hormonal acne, mas acne prone na ako ngayon. Pero hindi niya napapalala yung mga acne ko. Hindi ako nagkakaroon ng karagdagang breakouts nung ginagamit ko siya. So, Enigma Skin Traduction Long Wear Liquid Foundation. Yes, very long wear talaga. I love it. I really love this foundation. Nakakamiss gumamit ng mga full coverage foundation kasi ngayon, diba? Gusto yung mga clean girl, yung mga ganon. Pero nakakamiss yung mga ganitong klase ng foundation. Maliban sa Teviant, ngayon na ako ulit nakagamit ng ganitong klase ng foundation. Yung full coverage talaga. Tapos ang ganda ng lapat sa skin and everything. Miss Raisa Contawi, congratulations. Ang ganda ng simula ng iyong paglabas ng brand. I can't wait to see more of Enigma. I'm sure magka-come up ka pa sa mas maraming, mas maganda pang mga products. So that's it for my review on this Enigma Skin Traduction Foundation. Kung meron pa kayong mga questions or gustong malaman sa product na to na hindi ko nabanggit dito sa video na to, mag-comment lang kayo sa baba. Pero yes, that's it for this review. Sana meron kayong natutunan dito sa video na to at sana nag-enjoy kayo sa panonood. And please, if you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. I'm so happy to say that line again. Grabe, ngayon lang ako gumawa ng ganitong YouTube format na video talaga. You'll see more of this. Ayun lang. Thank you so much for watching and stay awesome and accomplish your mission. Bye!